Mga kapigis, alam mo ba isa sa pinakamahalagang pamumuhunan na maarang gawin ng isang hog raiser ay ang pagpili at pagbili ng di kalidad na breeding stock. Sa pag-aalaga ng baboy, malaki ang impluensya ng genetics halos sa lahat ng aspeto ng produksyon. Mula sa mabilis na paglaki, feed efficiency, daming biik sa bawat panganganak, survival rate ng mga biik, body structure, hanggang sa kabuuang performance at kakayahang kumita ng bukid. Dahil dito, ang mga seryosong commercial farm ay nagbibigay ng malaking pansin sa kalidad ng mga baboy na ginagamit nila para sa pagpaparami. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga breeding stock tulad ng TN70, Dorok, di kalidad na large white at landrace ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng maraming producer. Halimbawa, ang durok ay kilala sa mabilis na paglaki at mahusay na feeding conversion efficiency. Ang landrace naman ay tanyag dahil sa mahusay nitong maternal ability at malaking litter size. Ang large white ay kilala sa magandang productive performance at kakayahang makaangkop sa iba't ibang kondisyon ng produksyon. Samantala ang TN70 ay mataas ang pagpapahalaga sa commercial breeding dahil sa kahangahangang kakayahan nito sa produksyon ng mga biik. Isang bagay na kalaunan ay napagtanto ng maraming magbababoy. Ang paggamit ng mura o mababang kalidad ng breeding stock ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pagkalugi dahil sa mabagal na paglaki, mahinang biik, mababang litter size, mahinang fertility, at hindi efficienting feed conversion. Kaya mahalaga isang alang-alang ang potensyal na performance, kalidad ng genetics, at ang pangmatagalang halaga na maibigay nito sa operasyon. So hanggang sa muli, ligtas ang may alam, happy farming!